Hi mga ka-viewers, si Red Martin po. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mundo ng mga engkanto. Ating kilalanin ang isang binatang mandirigma na ang pakikipagsapalaran ay sa mundo ng mga engkanto. Ang Simatar ay isang radiodrama na sumikat sa DCRH taong 1978 hanggang 1982. Sa parehong taon 1982, ito ay isinalin sa pelikula. Ating talakayin ang pagkakaiba ng dalawang versions ng Simatar. Ito ay ang DCRH radio version at ito naman ang 1982 movie version. Pero bago ang lahat, mga ka-viewers, please, paki-like and subscribe ang aking channel, Red Martin TV, at paki-hit na rin ang notification bell for more updates. Unahin muna natin ang radio version ng Simatar sa DCRH. Nang si Prinsipe Simatar ay itakwil ang kanyang amang hari, siya ay kinalingan ng kanyang inang reyna na si Reyna Sherina. Bago tayo magpatuloy, ay bigyan muna natin ng credit ang GMA Kapuso actor na si Miguel Tan Felix bilang Simatar. Isang araw, ang kaharian ni na Prinsipe Simatar at ng kanyang ina na si Reyna Sherina ay sinakop ng kalabang kaharian. Ang naging kasabwat ng kalaban na kaharian upang pabagsakin at sakupin ang kaharian ni Reyna Sherina ay ang masasamang elemento. Bagamat may pagkakaiba ang karakter at itsura ng masasamang elemento sa kwentong engkanto ng Persia tulad ng Arabian Nights, ay ating banggitin ang iba't ibang uri ng masasamang elemento sa kultura ng Pilipinas. Narito ang mga sumusunod: duwende, mangkukulam, diwatang itim, o engkanto. Ang ina ni Simatar na si Reyna Sherina ay dinukot ng isang masamang engkanto. Ito ang masamang engkanto na dumukot kay Reyna Sherina. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay binago niya ang anyo ni Reyna Sherina sa katauhan ng isang bruha or witch na ang pangalan ay Eng-Eng. Ito ang naging anyo ni Reyna Sherina nang siya ay maging Eng-Eng. Dito na nag-umpisa ang mga pakikipagsapalaran ni Simatar simula sa paghahanap niya sa nawawalan niyang ina na si Reyna Sherina. Bago tayo magpatuloy ay ating ipakilala ang voice talent na si Eloisa Cruz Candas na parehong ginampanan ang boses ni Simatar na isang binatang lalaki at ni Eng-Eng na isang matandang babae. Ating pakinggan ang dalawang magkaibang boses na kanyang ginampanan. Uy, Simatar muna at Eng-Eng. Ninong! Nasaan ka, Ninong? Ang tagal na kitang hinahanap! Ninong! Ha! 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 Nandito lang ako, dito. Dahil sa paghahanap ni Simatar sa nawawalan niyang inang si Reyna Sherina, ay naging masalimot ang lahat ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa gitna ng kagubatan ay natagpuan ni Simatar ang bruhang si Eng-Eng sa unang pagkakataon na naninirahan sa isang kuweba. Ang lugar na ito ni Eng-Eng ay mundo ng masasamang engkanto. Buhat na makilala ni Simatar si Eng-Eng ay tinawag niya ito ng ninang. Ito ay katumbas ng salitang fairy godmother. Ninong! Nasaan ka, Ninong? Ang tagal na kitang hinahanap! Ninong! Ha! 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 Ang kabuuan ng kwento ng Simatar ay umiinog sa mundo ng mga engkanto. Ang kabi-kabilang kwento ng pakikipagsapalaran ay nahahati sa pagitan ni Simatar at ni Eng-Eng. Ang lahat ng pakikipagsapalaran ni Simatar ay ugnay sa paghahanap niya sa nawawalan niyang ina na si Reyna Sherina. Dito na niya na-encounter ang masasamang engkanto at masasamang elemento. Lingid kay Simatar na si Eng-Eng ay siya rin yung nawawalan niyang ina na si Reyna Sherina. Punta naman tayo kay Eng-Eng. Ang mga pakikipagsapalaran ni Eng-Eng ay ugnay sa paghanap niya sa masamang engkanto na gumawa sa kanyang isang witch or bruha. Pangalawa, kasama sa mga kalaban ni Eng-Eng ay ang mga masasamang elemento na kasabwat sa sumakop sa kanilang kaharian. Pangatlo ay ang pagliligtas ni Eng-Eng kay Simatar laban sa masasamang engkanto.
Layunin ni Eng na masupil ang masamang engkanto upang ibalik siya sa tunay niyang anyo bilang Reyna Sirena. Layunin din ni Eng na pabagsakin ng hari na umagaw sa kanyang kaharian at mabawi ang kanyang trono. Ang pakikipagtunggali ni Eng sa masasamang engkanto ay lubhang mapanganib. Sila ay may taglay na kapangyarihan upang gawing bato ang kanilang mga kalaban kasama na mismo si Eng. Dahil dito, lubhang mapanganib para kay Simatar na matuklasan niyang si Eng ang nawawalan niyang ina na si Reyna Sirena. Ang malimit na kalaban ni Simatar ay ang mga maligno, halimaw, or sorcerer. Sa tuwing engkanto ang kalaban ni Simatar, si Eng ay agad dumarating upang siya ay saklolohan. Si Simatar ay nasusubaybayan ni Eng sa mundo ng mga engkanto sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang kawa. Ang lahat ng pakikibaka ni Simatar ay umiinot sa kasukwalan, sa kabundukan, sa disyerto, at sa kagubatan. Dito nakapaloob ang mundo ng mga halimaw, maligno, ang mga masasama, o mabubuting engkanto. Ang mga mabubuting engkanto ay ang mga Diyos o diwata at sila ay ang mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Ang kanilang taglay na kapangyarihan ay ayon sa elemento ng kalikasan na bumubuo sa kanila, gaya ng apoy, hangin, tubig, o gubat. Ang mga masasamang engkanto naman ay magkatulong na hinarap ni Simatar at ni Eng. May mga diwata na naging kaibigan ni Simatar dala ng mabuti niyang kalooban na pawang dumaan sa pagsubok. Sila ay naging tagapagligtas niya sa oras ng panganib. Yung iba naman ay nagbigay sa kanya ng mga bagay na may kapangyarihan na kanyang magagamit sa bawat panganib at sa bawat pakikipagsapalaran. Ang mga masasamang engkanto ay mayroong kapangyarihan na gawing bato ang kapwa nila engkanto na makakalaban sa pamamagitan ng isang kumpas at orasyon. Si Eng ay mayroon ding kapangyarihan na gawing bato ang makakalabang engkanto at may kapangyarihan din siyang alisin sa paging bato ang isang tao at ibalik sa tunay nitong anyo. Isa sa mga diwata na nagbigay kay Simatar ng isang sandata na may taglay na kapangyarihan ay si Shintara. Si Shintara ay nagkaloob kay Simatar ng isang espada na nagtataglay ng napakalakas na liwanag upang silawin o bulagin ang paningin ng mga kalaban, man siya, maligno o engkanto. Ang kapangyarihan ng espada na ito ay gumagana lamang kapag itinaas ng kamay ni Simatar ang espada at isinagaw ang pangalan na Shintara. Ang pangalan ng espada ni Shintara ay pinalitan ng espada ni Gabaldon sa kalagitnaan ng pag-era ng Simatar sa DCRH mula 1978. Ganun pa man, ang mas kumintal sa isip ng mga taga-subaybayan ng Simatar sa DCRH Radio ay ang pangalan na espada ni Shintara kumpara sa pangalan na espada ni Gabaldon. Sa katunayan, sa movie version ng Simatar noong 1982 ay espada ni Shintara ang ginamit. Kung ito ang pagbabasehan, sakaling gumawa ng Simatar TV series ang GMA Kapuso Network, ay mainam na gamitin ang tawag na espada ni Shintara. Tungkol naman sa taglay na kapangyarihan ni Eng, si Eng ay may suot na mahiwagang alampay. Ang alampay na ito ay nagagawa niyang utusan na lumipat sa himpapawid upang maghatid sa isang lugar gamit ang ganitong kataga. Mahiwagang alampay, lipad. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Simatar, ay atin munang talakayin ang isang aspeto ng radio production sa Simatar Radio Series na ginamit sa DCRH mula 1978. Ito ang tatlong musika na kumintal sa alaala ng mga tagapakinig na nasabing Simatar Radio Series. Narito ang halimbawa ng mga instrumental music na narinig ng mga taga-subaybay sa radyo. Una ay sa tuwing umpisa ng Simatar. Ang pamagandang instrumental music na ito ay 1001 Arabian Nights soundtrack. Ating pakinggan.
Kasunod ng intro music na ito ay ang pagpasok ng voice-over narrator sa ganitong kataga. Si Matar, ang prinsipeng itinakwil ng kanyang amang hari, sabalit kinalinga at inaruga ng kanyang inang Reyna. Si Matar, takbuhan ng saklolo ng mga inaapi at nangangailangan. Si Matar, subaybayan ang kanyang pakikipagsapalaran sa daigdig ng mga engkanto dito sa TCRH. Pangalawa, ito naman ang isa pang instrumental music na nagbigay aliw sa mga tagapakinig. Ito ay madalas na umiere sa mga eksena ng pakikipagsapalaran ni si Matar at ni Eng-Eng. Ating pakinggan. Ang pamagat nito ay Arab World. Ito naman ang instrumental music na umiere sa mga eksena ng kasiyahan o tagumpay. Ang pamagat nito ay Desert Dance. Ating pakinggan. Ang Desert Dance instrumental music ay ginamit din sa isang eksena sa 1982 movie version ng Si Matar. Ang Si Matar ay likha ng batikang manunulat na si Pedro Tiangco. Ating talakayin ang kahulugan ng pangalan na Si Matar. Ang kahulugan ng pangalan ni Si Matar ay parehong hindi nabanggit sa DCRH radio version at sa movie version. Ganon pa man ay ating talakayin ang isang salita na pinakamalapit sa tunog ng Si Matar. Ito ay ang salitang Scimitar. Ang Scimitar ay nagmula sa salitang Persian na ang kahulugan ay espada, na tulad na nakikita nyo sa larawan. Ang salitang Persian na ito ay Shamshir. Tulad ng nabanggit, ang kahulugan ng Shamshir ay espada. Nang magtagal, ang Shamshir ay sumalin sa wika ng Middle French bilang Scimitar noong ika-15 siglo. Sa wikang Italian naman, ang Shamshir ay sumalin bilang Scimitarra. Base sa nakita niyong larawan ng Scimitar kanina, ay ating ikumpara ang uri ng espada na ginamit sa 1982 movie version ng Si Matar. Dito ay makikita nyo na ang hawak na espada ni Si Matar ay kapareha ng espada na nakita nyo sa larawan ng Scimitar. Balik naman tayo kay Si Matar. Ito ang mga mahihiwagang bagay at mga kapangyarihan na nakuha ni Si Matar sa mga diwata, ating isa-isahin. Ang kabayong putim. Si kabayong putim ay isang mahiwagang kabayo ni Si Matar na ang pangalan ay hango sa kulay nito na puti at itim. Siya ay may taglay na kapangyarihan na kapag sinambit ni Si Matar ang isang kataga, siya ay biglang nagkakaroon ng pakpak. Ito ang kataga na sinasambit ni Si Matar upang lumabas ang pakpak ni kabayong putim sa tuwing kailangan niyang maihatid sa himpapawid. Mahiwagang pakpak, lipat! Sa ganitong pagkakataon ay mabilis na naihahati ni kabayong putim si Matar sa lugar ng pakikipagsapalaran. Mabilis din siyang naitatakas mula sa panganib. Ang pangalan na kabayong putim ay napalitan ng bagwis o kabayong bagwis sa kalagitnaan ng radio drama sa DCRH. Ganon pa man, higit na kumintal sa mga taga-subaybay ng programa ang pangalan na kabayong putim. Sakaling gumawa ang GMA Kapuso Network ng Si Matar TV series, ay mainam na kabayong putim ang pangalan na gamitin. Ang mahiwagang dahon ng dapad.
Si Simatar ay may kapangyarihan na utusan ang alimang dahon ng dako upang siya ay isakay at ilipat sa himpapawid. Siya ay dadalhin nito sa alinmang dako ng pakikipagsapalaran. Gumagana ang kapangyarihan na ito sa tuwing sasambitin ni Simatar ang isang kataga. Matapos nito, ang dahon ng dapad ay kusang lalaki. Ito ang kataga. Mahiwagang dahon ng dapad, lipad. Sa mga pagkakataon na hiwalay ang landas ni Simatar at ng kabayong putim sa isang gubat o lugar na merong dahon ng dapad, si Simatar ay merong kalamangan sa kanyang laban, sa mabilis na paglikas at sa mabilis na pagdating gamit ang himpapawid. Ang larawan na inyong nakikita ay ang uri ng dahon ng dapad na makikita sa Pilipinas. Ang mahiwagang balabal. Ang mahiwagang balabal ay isang uri ng balabal na kapag isinuot o ibinalot ni Simatar sa kanyang ulo, siya ay naglalaho sa paningin ng mga kalaban. Ang mahiwagang tiyaleko. Ang tiyaleko na suot ni Simatar na inyong nakikita sa larawan ay gawa sa balat ng kambing. May ilang engkanto sa kwento ni Simatar na nahihilo sa amoy ng kambing. Dahil dito, ang tiyalekong ito ay nagiging panlaban ni Simatar sa mga engkanto. Ang mahiwagang espada ni Shintara. Tulad ng nabanggit kanina, ito ay ibinigay ng diwata na si Shintara kay Simatar. Ito nga ay may taglay na liwanag na nakakasilaw o nakakabulag sa mga kalaban. Para higit na mabuo ang inyong diwa sa takbo ng bawat pakikipagsapalaran, ay narito ang isang tagpo kung paano napagwawagian ni Simatar at ni Eng-eng ang laban sa mga engkanto. Nang maikulong ng diwatang itim si kabayong putim sa pamamagitan ng isang orasyon, si Simatar ay hindi nag-aksaya ng oras. Batid niya na si Eng-eng ay merong makakalaban na 3 engkanto ng sandaling iyon, pawang magkakapatid na matatandang babae. Nagawang tumakas ni Simatar dahil sa nahihilo ang diwatang itim sa amoy kambing na suot niyang tiyaleko. Sa pagtahak ni Simatar sa gitna ng kagubatan ay nakakita siya ng dahon ng dapad. Ito ay kanyang inutusan na lumipad upang siya ay ihatid patungo kay Eng-eng. Nang datnan ni Simatar si Eng-eng, siya ay napapaikutan ng 3 kaaway na engkanto. Ibinalot ni Simatar sa kanyang ulo ang mahiwagang balabal upang maglaho sa paningin ng mga kalaban. Agad siyang pumagitna sa 3 engkanto na pumaikot kay Eng-eng. Nang nasa gitna na nila si Simatar ay hinugot niya ang kanyang espada at isinagaw ang pangalan na Shintara. Nabulag ang mata ng 3 engkanto. Ikinubli ni Eng-eng ang kanyang mata sa likod ni Simatar upang hindi tamaan ng sinag ang kanyang mata. Nang mabulag ang mga engkanto ay agad na ginamit ni Eng-eng ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang orasyon ay ginawa niyang bato ang mga engkanto. Matapos nito ay inutusan ni Eng-eng ang kanyang mahiwagang alampay upang ilipad sila papalayo. Pagkaraan nito, sila ay lumapag sa isang dako sa tabi ng ilog. Sa taglay na kapangyarihan ni Eng-eng ay isang sirena na naninirahan sa ilog ang inalis niya sa sumpa ng lalaking engkanto na umibig sa kanya. Dahil dito, ang sirena ay bumalik sa dati niyang anyo na may paa ng normal na tao. Kasunod nito ay pinuntahan ni Eng-eng at Simatar si kabayong putim. Sa taglay na kapangyarihan ni Eng-eng ay inalis niya ang bisa ng engkantadong kulungan ni kabayong putim at siya ay nakalaya. Matapos nito ay lumipad muli sina Eng-eng at Simatar upang makipagtuos sa hari na sumakop sa kaharian ni Reyna Sherina. Ganito ang pakikipagsapalaran ni Simatar, mga ka-viewer.
Taong 2008, nung i-anunsyo sa ilang websites ang mga TV series projects ng GMA Kapuso Network para sa nasabing taon. Subalit kung sa ano pa mang kadahilanan, ang TV series project para sa Simatar ay hindi natuloy. Ganun pa man, ay meron pa ring natitira na pag-asa. Ang GMA Kapuso Network Executive and Outstanding Leader in the Entertainment Media Industry na si Ms. Annette Gozon Valdez ang may magandang paningin sa mga proyektong fictional at sophisticated visual arts na gaya ng matagumpay na Voltes Pipe Legacy. Sa kanyang mga kamay at mahusay na pamamahala, sana ay mabuhay muli ang TV series project na ito na pinamagatang Simatar. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang segment na ito ng Simatar, ang 1982 Simatar movie version ay akin munang bibigyan ng credit at pasasalamat ang GMA Kapuso actor na si Miguel Tan Felix para sa anyo ni Simatar. Ninong! Nasaan ka, Ninong? Ang tagal na kitang hinahanap! Ninong! Ha! 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 Nandito lang ako, dito. Magtungo naman tayo ngayon sa movie version ng Simatar na ipinalabas noong 1982. Ang Simatar ay isinalin sa pelikula ng Larry Santiago Productions. At ang naging direktor nito ay si Ricky Santiago at Jose F. Cibal. Ang writer naman ng pelikulang ito ay si Piel Chonco. Ang role ni Simatar ay ginampanan ng aktor na si J.C. Bonin. Ang role ni Prinsesa Sherina at Eng-Eng ay parehong ginampanan ng aktres na si Rosemary Hill. Sa kwento ng pelikulang ito ng Simatar, si Prinsesa Sherina ay isinumpa ng sarili niyang ama nang ito ay umibig sa isang lalaki na labis nitong tinututulan. Nalumisan si Prinsesa Sherina sa kanilang kaharian, siya ay nagdadalang tao. Matapos siyang magsilang, ang sanggol ay kanyang pinangalanan ng Simatar. Ilang araw matapos ang panganganak ni Prinsesa Sherina kay Simatar, siya ay itinakda upang magpaanak sa isang reyna ng ibang kaharian. Ang reynang ito ay si Reyna Parida na ginampanan ng aktres na si Lucita Soriano. Si Reyna Parida ay asawa ni Haring Dalmasio na ginampanan ni Tony Carrion. Noong araw ng panganganak ni Reyna Parida ay babae ang sanggol na kanyang isinilang. Subalit ang tumambat sa paningin ni Prinsesa Sherina ay isang patay na babaeng sanggol. Hindi niya ipinaalam sa mga tao na ang sanggol ay isang babae at patay na nga ng isinilang. Sa halip, sa labas ng silid ay ipinagpalit niya rito ang kanyang sariling sanggol na lalaki na si Simatar. Dahil dito, ang buong akala ni Reyna Parida ay si Simatar ang tunay niyang anak. Dahil sa maling akala ni Haring Dalmasio na lalaki yung sanggol na iniluwal ni Reyna Parida, siya ay nalungkot. Dahil sa ang dalangin niya ay maging babae ang bunso niyang anak, ito ay dahil pawang mga lalaki ang kanya naging anak sa unang niyang asawa. Tatlo ang anak na lalaki ni Haring Dalmasio sa unang asawa. Ito ay si Prinsipe Akbar na ginampanan ng aktor na si Altan Tay. Si Prinsipe Aran, ito ay ginampanan ng aktor na si Michael de Mesa. At si Prinsipe Arias na ginampanan ng aktor na si Ace Verhel. Isang ermitanyong lalaki ang ipinatawag ni Haring Dalmasio upang ikonsulta ang kanyang suliranin kung paano siya magkakaroon ng anak na babae. Iminungkahi niya kay Haring Dalmasio na ang tanging paraan lamang ay kumagawa ni Reyna Parida na inumin ang nektar ng mahiwaga na gintong bulaklak. Tsaka pa lamang sila magkakaroon ng anak na babae. Ito ay matatagpuan sa gitna ng munting lawa ng tubig na nasa loob ng isang kuweba. Ang hindi alam ni Haring Dalmasio ay ang kapag siya ay nabasa ng tubig na nasa munting lawa na kinaroroonan ng gintong bulaklak, siya ay magiging bato. Sanggol pa lamang si Simatar na magpasya si Haring Dalmasio na lisanin ang kanilang kaharian upang hanapin ang gintong bulaklak. Sa kasukalan, dito ay natagpuan ni Haring Dalmasio si Eng-Eng na naninirahan sa isang kuweba. Sa eksenang ito unang lumabas si Eng-Eng. Kung ating pupunahin ang pelikulang ito ng Simatar, si Prinsesa Sherina ay naging bruha lamang ng Eng-Eng nung matapos siyang manganak kay Simatar at hindi nung oras na siya ay sinumpa ng kanyang amang hari. Balikan natin si Haring Dalmasio at Eng-Eng.
Dahil sa lapastangan at masamang pag-uugali ng pakikiharap ni Haring Dalmasyo kay Eng-Eng na nakakaalam kung nasaan ang gintong bulaklak, ay hindi siya pumasa sa pagsubok. Ito ay ang pagkakaroon ng mabuting kalooban, kaya't hindi siya binigyan ni Eng-Eng ng babala tungkol sa engkanto ng tubig sa munting lawa na kinaroroonan ng gintong bulaklak, sa kabila ng itinuro ni Eng-Eng kung nasaan ito. Tulad ng inaasahan, si Haring Dalmasyo ay naging bato. Ganito rin ang sinapit ng magkakapatid na Akbar, Aran at Arias na pawang naging bato nang hindi pumasa sa pagsubok nung ang bawat isa sa kanila ay mag-isang nakaharap si Eng-Eng habang hinahanap nila ang gintong bulaklak. Ang nektar ng bulaklak na ito ay meron ding kapangyarihan na alisin ang isang tao sa pagiging bato sa pamamagitan ng pagpatak sa kaniyang ulo. 10 taon ang lumipas mula na mawala si Haring Dalmasyo at ang tatlong magkakapatid dahil sa engkanto ng munting lawa. Sa panahong ito ay malaki na si Simatar at siya na lamang ang natitirang pag-asa na makuha ang gintong bulaklak at mahanap ang nawawala na mag-aama. Sa unang pagkakataon ay natagpuan ni Simatar si Eng-Eng sa tinatahanan niyang kuweba matapos malampasan ang pagsubok sa mabuti niyang kalooban. Ang kabuuan ng pelikulang ito ay sumisentro sa isang uri ng pagsubok kung sino kina Haring Dalmasyo, Akbar, Aran, Arias, at si Matar ang magtatagumpay na makuha ang gintong bulaklak. Ang magwawagi ay siya rin ang makakapagligtas sa mag-aama mula sa pagiging bato. Ang pelikula rin na ito ay magwawakas sa kung paano maaalis ang sumpa kay Prinsesa Sherina mula sa pagiging bruha na Eng-Eng at sa pagkakatuklas ni si Matar kay Eng-Eng bilang tunay niyang ina sa katauhan ni Prinsesa Sherina. Ating talakayin ngayon ang pagkakaiba ng kwento ng si Matar sa 1978 DCRH radio version at sa 1982 movie version. Unang tanong, itinakwil ba si Matar ng kanyang amang hari? Ang sagot, sa 1978 DCRH radio version, si Matar ay itinakwil ng kanyang amang hari, subalit siya ay kinalinga ng kanyang inang reyna na si Reyna Sherina. Sa 1982 movie version, si Matar kailanman ay hindi itinakwil na nakikilala niyang ama na si Haring Dalmasyo. Sa kadahilan ng sanggol pa lamang si Matar nang lisanin ni Haring Dalmasyo ang kanilang kaharian. Pangalawang tanong, ang kaharian ba ni na si Matar ay nasakop ng ibang kaharian? Ang sagot, sa 1978 DCRH radio version, si Reyna Sherina ang kasalukuyang may hawak ng trono nang sakupin ng kanyang kaharian ng mga kalabang kaharian kasabwat ang masasamang elemento. Sa 1982 movie version, walang sumakop sa kaharian ng amang hari ni Prinsesa Sherina. Nilisan ni Prinsesa Sherina ang kanilang kaharian nung siya ay isinumpa ng kanyang ama at nagdadalang tao kay si Matar. Pangatlong tanong, ang ina ni si Matar na si Sherina ay isa bang reyna o isang prinsesa? Ang sagot, sa 1978 DCRH radio version, si Sherina ang nakaupong reyna ng sakupin ng kanyang kaharian. Si Prinsipe si Matar naman ay binata na nung panahon na iyon. Sa 1982 movie version, si Sherina ay isa lamang prinsesa at hindi siya reyna. Si Prinsesa Sherina ay lumisan sa kanilang kaharian at tapos siyang isumpa ng kanyang amang hari. Pang-apat na tanong, kailan naging isang bruha na Eng-Eng si Reyna Sherina? Ang sagot, sa 1978 DCRH radio version, si Matar ay binata na ng sakupin ng kalaban ng kanilang kaharian at dukutin na masamang engkanto si Reyna Sherina at gawing bruha na Eng-Eng. Sa 1982 movie version, si Matar ay sanggol pa lamang nang si Prinsesa Sherina ay maging bruha na Eng-Eng na epekto ng sumpa na binitiwan ng kanyang amang hari. Ikalimang tanong, saan uminog ang pakikipagsapalaran ni si Matar? Sa 1978 DCRH radio version, ang kwento ng pakikipagsapalaran ni si Matar ay nakasentro sa paghanap niya sa nawawalan niyang ina na si Reyna Sherina, buhat ng ito ay dukutin ng masamang engkanto. Sa 1982 movie version, lumaki si Matar na ang nakikilalang mga magulang ay si Haring Dalmasyo at Reyna Farida at ang mga nakikilalang kapatid ay sina Akbar, Aran at Arias. Dahil dito, hindi kilala ni si Matar kung sino si Prinsesa Sherina. Dito, ang pakikipagsapalaran ni si Matar ay umiinog sa paghahanap niya sa gintong bulaklak at sa nawawalang mag-aama na Haring Dalmasyo, Akbar, Aran at Arias
na noon ay pawang naging bato? Ika-anim na tanong. Saan uminog ang mga pakikipagsapalaran ni Eng-Eng? Sa 1978 TCRH radio version, ang pakikipagsapalaran ni Eng-Eng ay uminog sa pakikipagtunggali niya sa masamang engkanto na gumawa sa kanyang bruha at sa iba't ibang uri ng masasamang elemento. Nang makilala siya ni Simatar, ang kanyang pakikipagsapalaran ay humigit sa pag-iingat at pagtatanggol sa kanyang anak laban sa masasamang elemento, lalo na sa mga engkanto. Sa 1982 movie version, si Prinsesa Sherina ay naging bruha ng Eng-Eng lamang dahil sa sumpa ng kanyang amang hari. Dahil dito, ang pakikipagsapalaran ni Eng-Eng ay hindi nakasentro sa pagtugis sa masamang engkanto o masasamang elemento. Dahil sa anak niya si Simatar, ang kanyang mga pakikipagtunggali ay ayon sa pagliligtas niya sa mga kalaban nito. Ikapitong tanong, kailan naalis ang sumpa ng pagiging bruha na Eng-Eng kay Reyna Sherina o Prinsesa Sherina? Ang sagot? Sa 1978 DCRH radio version, naalis lamang ang sumpa ng pagiging bruha na Eng-Eng kay Reyna Sherina nang maigupo ni Eng-Eng ang masamang engkanto na lumikha sa kanya ng sumpa. Sa 1982 movie version, naalis lamang ang sumpa kay Prinsesa Sherina ng kanyang amang hari na naging sanhi ng pagiging bruha niya na Eng-Eng nung oras na si Eng-Eng ay mamatay matapos na siya ay tarakan ng espada sa dibdib ng isang kawal sa gitna ng pagtitipon sa kasalan ng magkakapatid na Akbar, Aran at Arias sa tatlong anak na babae na ginanap sa kaharian ng kanilang amang hari. Ito ay dahil sa biglang pagdating ni Eng-Eng at agaran nitong pagsisiwalat sa mga taong naroroon na si Simatar ay kanyang tunay na anak at siya si Prinsesa Sherina. Dahil sa hindi siya mapaniwalaan, ay tinarakan siya ng isang kawal ng espada sa dibdib. Kasunod nito ay ang pagkamatay ni Eng-Eng at unti-unting pagbabago ng kanyang anyo sa tunay niyang katauhan bilang Prinsesa Sherina. Dito nasabi ni Prinsesa Sherina sa kanyang sarili na napatawad na siya ng kanyang amang hari. Ikawalong tanong. Kailan nakilala ni Simatar ang tunay niyang ina na si Reyna Sherina? Sa 1978 radio version, si Prinsipe Simatar ay binata na ng sakupin ng kalaban ng kanilang kaharian at dukutin ng kanyang ina na si Reyna Sherina ng masamang engkanto. Kilala niya si Reyna Sherina na tunay niyang ina. Sa 1982 movie version, nakamulatan na ni Simatar sa pagkabata na ang nakikilala niyang magulang ay sina Haring Dalmasio at Reyna Parida. Hindi niya kilala kung sino si Prinsesa Sherina. Nalaman lang ni Simatar na siya ang kanyang tunay na ina nung mamatay si Eng-Eng at unti-unting magbago ang anyo sa tunay niyang pagkatao bilang Prinsesa Sherina. Dito na nagawa ni Simatar na maniwala sa isiniwalat ni Eng-Eng na siya ang tunay niyang ina. Isa sa mahirap gawin sa kwento ng Simatar ay kung paano ibabalik si Eng-Eng sa tunay niyang katauhan bilang Reyna Sherina. Isa sa malakasang karakter na pwedeng gamitin ng isang scriptwriter ng Simatar upang alisin ang sumpa ng pagiging bruha ni Eng-Eng ay ang mahiwagang ibon. Ganito natin ilarawan ang mahiwagang ibon na ito at isali sa kwento ni Simatar. Siya ay dating tao na naging ibon mula sa sumpa ng isang engkanto. Dahil sa ang ibon na ito ay nakakalibot sa iba't ibang dako ay posible niyang masaksihan ang orasyon ng masamang engkanto. Na kapag natuklasan ni Eng-Eng ay makakatulong sa kanya kung paano siya makakalis sa sumpa ng pagiging bruha at kung paano niya magagapi ang nasabing kalaban. Subalit kung ang ibon na ito ay inalisan ng kakayahang magsalita, kung kailan siya magiging tao muli at makakapagsalita upang isiwalat lahat ng bagay na kanyang nalalaman at nasaksihan, ay atin ang iwanan sa imahinasyon ng isang manunulat para sa Simatar TV series ng GMA Kapuso Network. Balikan natin ang producer ng Simatar movie na Larry Santiago Productions na pag-aari ng tanyag na si Dr. Larry Santiago. Matagal at marami ang pinagsamahan ng DCRH Radio at ng Larry Santiago Productions. Narito ang listahan ng mga drama series ng DCRH na ginawang pelikula ng Larry Santiago. Una, taong 1958, Mga Liham kay Tia Deli na nagtatampok kay Deli Magpayo. Pangalawa, taong 1960, Gabi ng Lagim, All-Star Cast. Pangatlo, taong 1960, True Confessions, All-Star Cast. Pang-apat, taong 1978, Mga Mata ni Angelita, kinampanan ni Julie Vega. Panlima, 1981, Diego Bandido,
ginampanan ni Jess Lapid Jr. Pang-anim, 1981, Sisang Tabak, ginampanan ni Alma Moreno. Pang-pito, 1982, Johnny Tango, ginampanan ni Redford White. Ang Johnny Tango ay pinasikat ng DCRH radio announcer na si Rick Radam noong dekada 70 at 80. Ikawalo, 1982, si Matar, ginampanan ni JC Bonin. Bilang karagdagang pagkilala sa Larry Santiago Productions, ay banggitin natin ang dalawa pang pelikulang pre-produce nito na hindi galing sa DCRH. Una ay ang 1956 movie na Lowest Gang na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. at ang direktor nito ay si Pablo Santiago na kapatid ni Larry Santiago at ama ng magkakapatid na Roel Santiago, Randy Santiago at Raymart Santiago. Pangalawa, ang 1961 movie na Asyong Salonga na pinagbidahan ni Joseph Estrada. Ito ang kauna-unahang pelikula na Asyong Salonga. Bago tayo magwakas, narito ang tatlong bagay sa Simatar movie version na meron sa DCRH radio version. Una ay ang mahiwagang alampay. Pangalawa ay ang espada ni Shintara. Si Shintara ay ginampanan ng aktres na si Laila Hermosa. Pangatlo ay ang Genie in the Bottle. Ang pangalan ng Genie in the Bottle ay Diwata na ginampanan ng aktres na si Deli Atayatayan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang presentation ko sa vlog na ito ng Simatar. Please palike and subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Red Martin TV. Muli, ito po si Red Martin. Sana supportan niyo po ang mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po.